kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's video, Vico Soto at Isko Moreno, pareho ang prinsipyo. At Vico Soto, nagbabala sa mga kakandidatong gumagastos ng ubod ng laki at milyong-milyon pa ang kanilang nilalabas. So, ayan na traffic guys. Pero bago yan, siyempre, shout out muna po sa mga Iskonians. Lalo na dito kay Ma'am Marlene Reher Vlog, watching from Saudi o Jeddah, Saudi Arabia. So, maraming salamat po sa suporta. Ingat po kayo dyan. At sa lahat ng mga Iskonians forever, mabuhay po kayo at maraming salamat. Love, love, love. So, okay guys, yun na nga ang ating topic, di ba? Na itong si Vico Soto, talaga namang may patama. Kay Spambi ba to? Para sa kanya ba to? Isa ba siya sa kanyang pinatatamaan? Di ba? Bagamat sinasabi niya mula national hanggang sa lower level ng ating mga opisyal. Pero totoo guys, totoo ang kanyang sinasabi na nakakatakot. Yung mga naglalabas ng milyong-milyong pera para sa kampanya. Pero yun guys, panoorin muna natin yung mismong statement nitong si Vico Soto para maging aware tayo guys, maging maingat sa pagboto natin sa susunod na eleksyon. So narito na po si Vico Soto. Kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud din ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na iwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi talaga, di ba? Itong si Vico Soto. At talaga namang makatotohanan ang kanyang mga sinasabi. Talaga namang red flag daw ayon sa kanya yung mga kandidatong namumudmud ng milyong-milyong pera. Eh kasi nga naman, di ba guys, paano nga naman din nababawiin yan? Eh magkano lang naman ang sahod ng isang mayor, lalo na sa mayor, di ba? Ang maalala ko nung panahon ni Yorme, di ba? Unang sahod niya, withdraw niya guys sa Land Bank, pinakita niya sa kanyang Facebook. Nasa 100,000. So kung 100,000 lang ang sahod ng isang mayor, eh magkano lang 'yun, 'di ba? Sa loob ng isang taon, 1.2 million lang. Paano mo mababawi yung milyon-milyon na nilalabas mo sa iyong kampanya? Lalo na ngayon, 'di ba? Nakita natin guys, itong si Spambi, talaga namang buhos ang pera ngayon. Kahit sa ads guys, nakikita natin sobrang dami ng ads sa Facebook ngayon. Humahataw siya, tapos namimigay pa siya. At yung binibigay niya, di ba? Mamahalin pa guys, spam nga. Diyan nga siya nagpapakilala na spam na masasarap, meron pang Toblerone. Bagamat maganda naman yun sa mga nakakatanggap. Di ba? Kasi nga naman, kakaiba yun. Pero yun na nga, kagaya na sabi ni Mayor Vico, paano niya kaya yan babawiin, di ba? Yung kanyang mga nagastos.
Hindi kagaya dito kay Yorme, nakita na natin guys, di ba? Hindi na kailangan magpasiklab ng ganyan. Nakita natin, yung pondo o yung pera ng gobyerno o ng Maynila, hindi nasayang. Nakita na naman natin na nagsitayuan ang magagandang public school na world class. Yung magagandang hospital, yung Manila Zoo, at kung ano-ano pang mga pinagawa ni Yorme, na kung saan hindi nasayang at alam natin hindi siya bumabawi sa kanyang kampanya at bumabawi siya sa pagpapagawa ng dekalidad at magagandang public establishment. Diba? So, alam na natin yung kanyang galaw, bilis-kilo siya. Alam na natin na sincere siya, guys. Hindi siya naglililin lang, di ba? Alam natin na talagang todo serbisyo siya pagdating sa mga Manileño, lalo na yung mga kababayan natin mahirap. So, parehong-pareho sila, guys. Nitong si Vico Soto, transparent silang pareho. Talagang straight to the point yung sinasabi nito ni Vico Soto. Ako kasi talagang yung dalawa na yan, guys, sinusuportahan ko yan. Dahil una, ano bang parehas nilang ginagawa? Una, meron silang political will. 'Di ba? Nakita natin itong si Vico. Talagang pag lumabag ka sa batas, inahabol niya. Nakikita natin anson din siya. Lumalabas din siya, guys, 'di ba? Yung mga pasaway ng mga negosyante, yung mga citizen na pasaway, talagang pinupuntahan niya. Talagang nakikita natin sa kanyang Facebook account. 'Di ba? Meron siyang political will. Talagang ipagmamatigasan niya. Pag nasa tama siya, wala kang magagawa. Kahit mayaman ka pa. Yan ang political will ni Vico Soto. Bukod doon, ano pa? Very transparent itong si Vico Soto. Diba? Kaya nga, diba, nung nagpapatayo siya ngayon ng Pasig City Hall, guys, diba? 7 billion yata yun. Talagang nire-report din niya yung mga gastusin at bakit ganun kalaki, ni-explain din. So, yun ang pagkapareho nila, di ba? Itong si Yorme may political will din. Basta maligaw, wag mo siyang harangan, hindi ka mananalo sa gobyerno ng Maynila, di ba? O kahit mga empleyado, di ba? Nakita nyo naman dun sa mga enforcer, di ba? Nung may nahuli sa CCTV camera, excuse me guys, na nangotong, di ba? Tapos nagreklamo yung nakotong, nakuha sa CCTV camera. At nagtago yun. Yung traffic enforcer na yun, guys. So, nung nagtapon yun, guys, nung nagtago yun, guys, itong traffic enforcer na to, pinahanap niya. Di ba? Pinatawag niya lahat ng mga enforcer doon sa harap ng Bonifacio monumento. Anong sabi niya? Kapag hindi niyo yan nilabas, yung kotong na yan na enforcer, lahat kayo tanggal. Diba? Lahat kayo tanggal. Dami nun, diba? Nakita yung sa video, guys. Hindi mo lang mahanap yung video. So, anong nangyari? Ayun, lumitaw yung kotong. Kasi nga, alangan na matanggal sila sa trabaho. Kaya ginawa nila, ayun, lumitaw, guys. Natural, hahanapin nila lahat. So, may political will. Transparent. Ano ba yung transparent ni Yorme? Yan. Yung inutang niya na pinupukol sa kanya. Nabaon na daw sa utang itong si Yorme. Saan mo napunta? Ayan, di ba? Ngayon, pinakikinabangan na ng mga estudyante, ng mga teachers, ng mga magulang ng mga estudyante. Di ba? Yung mga hospital naman, hospital ng Maynila, ayan, mga pasyenteng mahihirap, pinapakinabangan. Di ba? Yung pabahay, di ba? Ni Yorme, pinapakinabangan. So, nandyan na yung resibo, di ba? Nandyan na yung transparent. Di ba? Yung perang inutang niya, yan na rin yun. Pinost din niya sa Facebook. Inutang niya sa DBP at saka sa Land Bank. So, transparent silang pareho. Anong pagkaiba nila, guys? Ang pagkaiba lang nila, itong si Mayor Vico, di ba? Medyo bagito pa lang sa politika, pero nakita natin na magaling din siya. Ang pagkaiba, itong si Yorme, veterano na pagdating sa politics, di ba? 23 years old pa lang, nagugobyerno na siya hanggang ngayon, di ba?
nagugobyerno pa rin siya. So alam niya na lahat ng pasikot-sikot, yung mga mandaraya, yung mga mandarambong, yung mga manggagamit lang, lahat yan alam ni Yorme. Di ba? Dahil matagal na siya. Ano pa pinagkaiba? Itong si Yorme, galing sa hirap. Talagang alam niya, dinanas niya kung paano umangat sa buhay, kung paano masenso, kung paano magsipag, at kung paano magserbisyo ng tapat at may pagmamahal sa bayan. Diba? Yun ang pagkaiba nila guys, pero pareho natin yung sinusuportahan. Kaya tama si Biko guys, ang kanyang babala na mag-ingat po tayo sa mga kandidatong gumagastos ng ubod ng laki o milyon-milyon pera ang binubuhos. Imagine nyo, ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang ay talagang binubuhos na yung pera. 6 months pa. Di ba? Nag-start na yung bago pa mag-file ng Certificate of Candidacy. Kaya, naku, baka magagalit ito si Spamby guys. Di ba? Kailangan talaga na mag-ingat po tayo. Suriin mabuti. Doon na tayo sa may political will, transparent, at may resibo. Wala nang iba kundi itong si Boss Y o Yorme Isko Moreno ang ating iboto. So yun guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Like, share, and subscribe po. At huwag din kalimutan na mag-comment para sa ating simpatsya kay Yorme at yung suporta natin sa Yorme's Choice. Alright guys? So, papanoorin muli natin yung sinabi ni Biko Soto. Right? Pasok, Biko Soto. Kung sino yung hindi gumagastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa nasyonal hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin, namimili ng boto, pag alam natin, milyon-milyon ang ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent, ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapangudmud din ng pera pag bago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano na iwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Pero huwag nating kakalimutan yan. So yun guys, napanood nyo, di ba? So, huwag po tayong paloloko sa mga kandidatong limpak-limpak na perang pinamumudmod. Di ba? At yan ang lagi ko sinasabi guys, na huwag din tayong papabulag. Di ba? Papabulag. Diyan sa naninira kay Yorme, lalo na yung mga Team Lacuna at itong si Spamby. So alright guys, hanggang dito naman po. Maraming salamat at pagpalain tayo ng buong may kapal. Manila, God first.